Mainit ang hangin ng tanghaling yon sa probinsya, malayo sa malamig at urbanong mundong nakasanayan ni Georgina sa Amerika. Ngunit kakaibang siglang naramdaman niya nang makita sa wakas ang asyenda ng pamilya ni Sam. Malawak, mapuno at tila isang paraiso sa gitna ng bukirin. "Welcome to our humble hacienda, Georgina!" Napaawang bibig ni Georgina sa laki ng mansyon. Doon, sinalubong sila nila Ricardo at Alicia, ang mga magulang ni Sam. "Hi po, salamat po sa pagpayag na magbakasyon ako dito." "Oh, come on, Georgina. Excited pa nga sila mama at daddy. Lagi kitang kinukwento sa kanila. Kaya naman masayang-masaya sila na malamang sasama ka sa akin pabalik." Kaka-graduate pa lang nina Georgina at Sam sa isang universidad sa California. Pareho silang honor students, parehong may offers sa trabaho, pero mas pinili muna nilang magpahinga. Isang buwang break muna ayon kay Sam, at saan pa nga ba kundi sa asyenda ng pamilya niya sa Pilipinas. Sa sobrang excitement ni Georgina, hindi na siya nagdalawang isip. She's always been the type to say yes to adventure. "Tara Georgie, punta na tayo sa kwarto ko, doon tayo matutulog." Nagtungo ang magkaibigan sa kwarto ni Sam at doon muna nagpahinga. Nang lumalim ng hapon at humupa ng init ng araw, biglang bumangon si Sam at nagayan lumabas. "Georgie, let's G! May falls na malapit dito. Super ganda. Promise, makakakuha tayo ng magagandang pictures doon. Ligtas ba doon? At saka palubog ng araw. Hello, this is our property, no? And I promise hindi ka magsisisi. Magpapahatid na lang tayo kay Manong. Please, bis ko na kasi talagang maligo doon eh." Napangiti si Georgina at napailing na lamang. Tumayo siya. Tila hindi kayang tanggihan ng kanyang kaibigan. "Ay, sige na nga. Sakto, nagdala ko ng mga cute na swimsuits." "Perfect!" Saad ni Sam saka masayang naghanda na. Sa kanilang daan patungo sa naturang falls, hindi maiwasan ni Georgina na mamangha sa paligid. Ibinabas sila ng driver sa isang daan. "Hindi na makakapasok ang kotse sa loob kaya lalakad na lang tayo. Pero malapit na tayo, rinig na nga dito yung falls oh." Tumango si Georgina at gumiti. Sabay sila naglakad ni Sam ngunit biglang natigil ang kanyang kaibigan. "Oh my God! Naiwan ko yung cellphone ko dun sa kotse, Georgie. Dala mo ba yun sa'yo?" "Hindi! Akala ko dala mo yun sa'yo eh." Napasapo si Sam sa kanyang noo at napailing. "Hindi pwede. Kailangan nating mag-picture taking eh. Teka, tatakbo lang ako pabalik sa kotse ah. You stay here o kaya naman mauna ka na if you want, Georgina." Bago pa man makaangal si Georgina, kumaripas na ng takbo si Sam paalis. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Sabi niya hindi niya ako iiwanan na mag-isa. Ito talaga si Sam. Maya-maya, unti-unting naririnig ni Georgina ang lagaslas ng tubig. Ang ingay ng talon ay tila lalong nagpapabilis sa tibok ng puso niya, pero hindi niya inaasahang mas lalakas pa ito pagdating niya mismo sa falls. Bakit may lalaki? Isang lalaki nakatalikod na naliligo sa malamig na tubig. Walang suot na pang itaas. Ang likod nito'y basang-basa at ang mga patak ng tubig mula sa buhok nito ay tila eksena sa pelikula. Biglang huminto sa paghinga si Georgina at tila ba nahulog sa isang hipnotismo habang nakatitig sa matipunong likod ng lalaki na tila ba nakakahalina at pamilyar. Ilang sandali pa, napalingon ng lalaki kay Georgina. Kumunot ang noon nito, tila hindi inasahan ng ibang panauhin. Ngunit si Georgina ay nanatiling nakaawang ang bibig. Anong ginagawa niya dito? Malinaw na malinaw sa kanyang alaala ang gabing pinagsamahan nila ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Ang lalaki naka one night stand niya sa States last year. Ilang sandali pa, naramdaman ni Georgina ang tunog ng mga dahon at yapak ng paparating na si Sam. "Kuya! Nandito ka lang pala. Hindi mo man lang ako sinalubong kanina nung dumating kami ni Georgina." Bahagyang nanlambot ang ekspresyon ng binata nang makita niya si Sam sa tinawag siyang kuya.
Si Georgina naman ay nanatiling gulat sa likod ni Sam at hindi inaasahan ng kuya na lagi nitong ipinagmamalaki sa kahit na kanino ay ang parehong lalaki din pala na naka one night stand niya. Georgie, let's go! Diyan ka lang ba tatayo? Oo. Sumunod si Georgina kay Sam at halos hindi mapakali habang palapit ng palapit sila sa binata. Umahon ito mula sa tubig upang salubungin sila. Halos hindi naman makatingin si Georgina. Georgina, this is my kuya Samuel. I'm sure you know a lot about him kasi lagi ko siya nakakwento. Kuya, ito naman si Georgina, ang best friend na lagi ko rin nakakwento sa'yo. Lumapit si Samuel at inilahad ang kanyang kamay. Ngunit ang mga titig nito ay hindi kayang harapin ni Georgina. Masyado itong intense para sa kanya. Pakiramdam ng dalaga, isa siyang munting hayop na nakapasok sa lungga ng isang leon. Nice to meet you, Georgina. Likewise. Tanging sagot ng dalaga saka nakipagkamay kay Samuel. Grabe yung lamig ng tubig, no? Sigaw ni Sam matapos tumalon mula sa isang bato papunta sa mas malalim na parte ng falls. Napatawa si Georgina at napilitang sumunod, bagamat ramdam pa rin niyang kaba sa dibdib. Malamig ang tubig pero tila mas malamig ang mga titig na palihim nilang ibinhabato sa isa't isa ni Samuel. I'm really happy to be back here with my family. Sobrang na-miss ko yung ganito. Dati bata pa kami ni kuya at lagi rin kami nandito sa falls na to. Si Samuel, tahimik lang habang nakaupo sa isang bato sa gilid, tuwid ang postura, basa ang buhok, at paminsan-minsan ay sumisisid sa ilalim ng tubig. Ngunit sa bawat pagangat niya, tila laging nahuhuli ang tingin niya kay Georgina. Ganun ba? I can't blame you. Napakaganda nga talaga ng asyenda niyo, Sam. Kahit pilit ini-enjoy ni Georgina ang presensya ng kanyang best friend, hindi niya mapigilang mapansin ang bawat galaw ni Samuel. Kahit simpleng pagayos ng buhok o pagsuliyap, para bang sinasadyang paalalahanan siya ng gabing yun. Hey, Georgie, okay ka lang ba? Parang off ka. Hindi mo ba nagustuhan ng lugar? Agad ang umiti si Georgina, pilit na pinanatiling formal ang boses. Ha? No, of course, nagustuhan ko dito. Sobrang ganda nga ng lugar na to eh. Nakakapanibago lang. Baka jetlag ka pa. Hayaan mo, mamayang dinner for sure. Maraming pagkain na ipapahanda si Mom. Napansin ni Samuel ang palitan ng tingin nila ni Sam. At parang naintindihan niya ang tensyong pilit tinatago ni Georgina. Tahimik siyang tumayo at inayos ang tuwalian nakapatong sa isang bato. Mauna na ako, Sam. Hintayin ko na lang kayo sa sasakyan. Nagkatinginan sina Sam at Georgina. Ha? Ang bilis mo naman, kuya. May naiwan akong kailangan i-check sa kotse. Enjoy, girls. At bago pa makasagot si Georgina, nakatalikod na si Samuel at paalis na. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa likod ng mga puno, saglit itong lumingon at nagtama ulit ang mga mata nila ni Georgina. At doon, sigurado na ang dalaga. Naaalala siya ni Samuel. Pababa ng araw habang tinatahak nila ang malikabok na daan pauwi ng asyenda. Nasa likod ng sasakyan sina Georgina at Sam. Pareho pa ring basa ang buhok at may suot na maluluwag na cover-ups. Sa harap naman, tahimik lang si Samuel habang nakatingin sa daan at nakaupo sa passenger seat. Grabe, ang ganda talaga ng falls, no, Georgie? Bungad ni Sam habang nag-aayos ng buhok gamit ang daliri. Ang daming childhood memories ko dyan. Doon ako unang natutong lumangoy actually. Oo, ang ganda nga. Parang setting sa pelikula. Nakahilig si Sam sa bintana, nakatingin sa mga palayan sa labas. Samantalang si Georgina ay hindi alam kung saan ibabaling ang tingin niya. Sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa harap. Kung saan si Samuel, tila walang intensyong makipag-usap. Pero sa salamin ng sasakyan, nakita niya. Paminsan-minsan ay sumisimple ito ng tingin sa rearview mirror. Kay Georgina. Kuya, saan ba magandang pumunta bukas? Oh, I know. Pwede ba kaming mag-horseback riding? Napalingon si Samuel sa kanyang kapatid at marahang umiti. Sige, sasamahan ko kayo para safe. Yes! Narinig mo yun, Georgie? Oo. Hindi ba't interesado ka sa architecture?
Sabi mo noon pag nagkita kayo ni Kuya, you'll ask him so many things. Pero ang tahimik mo ngayon ha, nahihiya ka ba kay Kuya, Georgie? Papaglarong kiniliti ni Sam ang tagiliran ni Georgina, kaya naman natawa na lamang ang dalaga. Interested ka sa architecture? Napalingon si Georgina kay Samuel at napatango. Oo, actually yun dapat ang course na gusto kong kunin pero ayaw ng parents ko. Sandaling natahimik ang lahat. Pinilit ni Georgina nang umiti nang biglang magsalita si Samuel. Hindi ka dapat nakinig sa kanila. Dapat sinusunod mo kung ano talagang gusto mo. Hindi naman ganun kadali yun. Magkaiba tayo ng mga kinalakihang magulang, Kuya. Kumunot ang noon ni Samuel at sa wakas ay tuluyan ding napalingon kay Georgina. Si Sam naman ay natawa lamang at walang kaide-ideya sa nangyayari. Kuya naman, wag mo siyang sermonan. Kung kumuha si Georgina ng architecture, edi hindi rin kami magkakakilala at hindi ako magkakaroon ng best friend. Hindi na sumagot pa si Samuel, ngunit kunot pa rin ang kanyang noo bago muling bumaling sa kanyang harapan. Bahagya namang napahawak si Georgina ng kanyang labi upang pigilan ang pagtawa. Ngunit laking gulat niya na magtama ang tingin nila ni Samuel sa side mirrors ng sasakyan. Naputo lang ang tensyon nang biglang nagring ang cellphone ni Sam. Napangiti na lamang si Georgie at muling napatitig sa bintana habang umiiwas sa mga titig ni Samuel. Tahimik ang buong asyenda. Ang ilaw lang sa kusina ang bukas habang pumuslit si Georgina. Hawak ang baso at may suot na manibis sa pantulog. Uhaw lang talaga siya. Sa kanyang paglalakad, wala siyang ibang iniisip kundi ang makainom ng tubig. Hanggang sa bumungad ang isang pamilyar na katawan na nakasandal sa counter. Si Samuel. Walang suot na pang itaas. Hawak din ang baso na parang kanina pang nandun. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ng katahimikan. Gustong umatras si Georgina, ngunit sinubukan niyang hindi magpakita ng kahinaan. Sorry, kukuha lang ko ng maiinom. Kinuha ni Georgina ang pitchel sa ref at nagsali ng malamig na tubig. Maring nakatitig lamang ang binata sa kanya habang siya'y umiinom. Sa huli, si Georgina din ang napuno. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na, para makabalik na ako sa kwarto. Buong araw mo akong tinititigan ng ganyan na parang may mga gusto kang itanong. Fine. Kung ganun, tatanungin kita. Totoo bang plano mong umasta na parang wala nangyari sa atin? Samuel, totoo bang itutuloy mo yung pagtawag mo sa akin ng kuya? Seriously? Bahagyang natawa si Samuel, ngunit pilit yon at tila hindi makapaniwala. Napatras si Georgina ng bahagya, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tensyon na unti-unti na namang bumabalot sa paligid nila. Hindi mo get, Samuel. Wala akong pake kung ikaw ang naka-one night stand ko. Pero ang awkward para kay Sam. Ikaw, kapatid ng best friend ko. What does that make me? Some reckless bitch na hindi man lang inalam kung kanino ako pumatong? Nagtagal ang tingin ni Samuel sa kanya. Hindi offended, hindi galit. Hirap na hirap si Georgina na basahin ang iniisip ng binata. So, hindi mo talaga ikinakahiya na may nangyari sa atin. Pero ayaw mong malaman ni Sam dahil akong kuya niya. Exactly. Ayoko lang na malaman ng kahit na sino na natulog ako sa isang kama kasama ng kapatid ng best friend ko. Nakakahiya, kay Sam at lalo na sa parents niyo. Umiling si Samuel, tila hindi sang-ayon. Wait, bakit ba parang affected ka? Gusto mo pa rin bang may mangyari ulit sa atin? Tumas ang kilay ni Samuel. Ilang sandali pa, tumawa ito at napailing. Ano bang tingin mo sa akin? Isang lalaki na uhaw sa pagtatalik? Uhaw sa katawan mo? Georgina, hindi ako ganong klase ng tao. Kung ganon, bakit pilit mo pa rin gustong pag-usapan ang nangyari sa atin? Bakit hindi ka makamove on na lang? Lumapit si Samuel kay Georgina. Napalunok ng laway ang dalaga at napaatras. Ngunit natigil siya ng counter sa kanyang likod. Hindi niya kayang maging ganito kalapit kay Samuel dahil baka bumigay na lamang bigla ang kanyang katawan at ayaw niyang mangyari yon. Georgina, gusto mong malaman na totoo? Hindi kita makalimutan simula ng gabi na yon. Kailangan ko na makasagutan at hindi ko alam kung bakit. Pero mas naiinis ako makita ka na palakad-lakad dito sa bahay namin na para bang walang nangyari sa pagitan nating dalawa. Natigilan si Georgina.
Huminga siya ng malalim. Pero kahit anong pilit niyang kontrolin, nanginginig ang dibdib niya. Then, kalimutan mo ko. Ituring mo kong parang multo. Ganun lang kadali yun. Hinawakan siya ni Samuel sa bewang. Marahan pero mariin. Tumingala si Georgina. Kita sa mga mata niya ang halo ng inis, kaba at kagustuhan. At bago pa siya muling makatanggi, hinalikan siya ni Samuel. Walang paunang babala. Isang halik na matagal ng pinigil. Matagal nang gustong sabihin ng katawan. Gustong itulak ni Georgina si Samuel, ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa humiwalay ang mga labi nito sa kanya. Pareho sila naghahabol ng hininga at isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Samuel bago ito naglakad palayo. Napahawak na lamang si Georgina sa kanyang labi hanggang sa tuluyang makalis si Samuel. Ano ba nangyayari sa akin? Ano bang ginagawa ng lalaking yun sa akin? Napasapo na lamang si Georgina ng kanyang noo. Alam niya na ang halik na yon ay simula lamang ng isang malaking komplikasyon sa kanyang buhay. Gising na, sleepyhead! Sigaw ni Sam habang binubuksan ng kortina sa kwarto nila ni Georgina. Horseback riding, remember? Ipinahanda na nila mommy at daddy ang mga kabayo. Ang ganda ng weather, oh! Napasinghap si Georgina sa sikat ng araw na tumama sa mukha niya. Nakapikit pa, pero bigla niya naalala nangyari kagabi. Ang halik, si Samuel, at ang katotohanang hindi niya nagawang itulak ito. 20 minutes maliligo lang ako. Okay, magpasama ka na lang sa mga katulong papunta sa kwadra ng mga kabayo Sasama din si kuya, finally. Hindi siya masyadong sumasama sa mga ganitong activities Mas gusto niya nagso-solo. Ayun na naman. Ang salitang kuya na ngayon ay may ibang bigat na sa pandinig ni Georgina. Pagdating niya sa kwadra ng mga kabayo, napaawang ang kanyang mga bibig. Wow! Ang laki naman ng kwadra niyo! Mataas, matikas at halatang alagang-alaga ang mga kabayo. Georgie, dito ka sasakay kay Star. Siya yung pinaka-gentle. Sabi ni Sam habang inaabot ang helmet kay Georgina. Dumating si Samuel, naka-white shirt at fitting jeans. Bitbit ang sariling helmet, kalmado tulad ng dati. Pero sa sandaling tumama ang tingin niya kay Georgina, may kakaibang sulyap, hindi lantaran. Pero sapat para bumilis ang tibok ng puso niya at kabahan ng konti. Handa na ba kayong dalawa? Let's go! Sigaw ni Sam saka masiglang sumampa sa kanyang kabayo. Sam, kailangan ko ng tulong mo. Napalingon si Sam kay Georgina na nakatayo lamang sa tabi ng kanyang kabayo. Oh, oo nga pala. Kuya, first time ni Georgie. Tulungan mo naman siya umakyat, please. Nanlaki ang mga mata ni Georgina. Gusto niyang tawagin si Sam ngunit nakasampa na ito sa kabayo at mukhang wala ng balak na bumaba pa. Umapa ka dito, tapos gamitin mo ang lakas mo para makakayata. Napalunok si Georgina, ngunit dahil sa kaba, hindi niya nagawang sundin ang sinabi ni Samuel. Nagulat na lamang siya nang bigla nitong hawakan ng kanyang baywang at walang hirap na binuhat pasakay sa kabayo. Oh my God! Sobrang God mo, Georgie! Pangasar ni Sam sabay ngiti. Thanks, kuya! Habang naglalakad ang mga kabayo sa lupain, nasa unahan si Sam, nasa gitna si Georgina at sa likod niya, naroon si Samuel. Tahimik ang dalawa. Tanging si Sam lang ang kwento ng kwento tungkol sa mga laala nila noong bata pa sila sa asyenda. I remember nung sinubukan kong palitan ng nail polish yung kuko ng kabayo ni Daddy. Hindi ako kinausap ni Daddy for 2 days. Tawang-tawa si Sam sabay lingon kay Georgina. Okay ka lang, Georgie? Hindi ka natatakot? Gusto mo bang samahan ka ni Kuya dyan sa kabayo mo? Hindi! Nanlaki ang mga mata ni Sam. Tila nagulat sa bigla ang pagsagot ni Georgina ng pasigaw. I mean, kaya ko na. At saka kawawa naman yung kabayo niya kung iiwan natin dito, di ba? Narinig ni Georgina ang marahang pagtawa ni Samuel. Para siyang binabantayan o tinitignan ng may kahulugan. At kahit gustuhin niyang deadmahin, hindi niya may tatanggi ang init na bumabalot sa batok niya. Kumusta ang tulog mo, Georgina? Napalingon si Georgina kay Samuel, pilitang ngiti. Tila nakikipaglaro ito sa kanya. Maayos naman, sobrang sarap ng tulog ko. Ganun ba? May rason siguro kung bakit.
Wala naman, sadyang komportable lang ako kasama si Sam. Napangiti si Samuel, nalingunin siya ni Georgina at pinandilatan ng mata. Tahimik na nagpatuloy ang paglalakad ng kabayo. Sa mga mata ng iba, isa lang itong bonding activity. Pero sa pagitan ng mga sulyap, pilit na senyas at mga patagong ngiti, mayroong tensyon na bumabalot sa pagitan nila, Georgina at Samuel. Magandang panahon, tahimik ang paligid. Habang masaya nagkukwentuhan sina Sam at Georgina sa harap ng magandang view, panay naman ang sulyap ni Samuel sa dalawa. Tahimik lang siya pero alerto sa bawat kilos, lalo na kay Georgina. Wait lang ha, biglang sabi ni Sam. Naiwan ko yata yung tubig ko sa may puno. Kuya, bantayan mo muna si Georgie. Agad na tumakbo si Sam paalis at iniwan silang dalawa sa gitna ng damuhan. Napuno ng nakabibinging katahimikan at napalapit na lamang si Georgina sa kanyang kabayo. Ilan sandali pa, lumapit si Samuel. Georgina, i-check ko lang tong saddle ni Star. Parang lumuwag eh. Umatras ka muna ng konti. Okay, salamat. Pinanood lamang ni Georgina si Samuel habang inaayos ang saddle. Pero bigla na lang umigik ang kabayo. Nag-alimpuyo at bago pa makontrol ni Samuel, napatras si Georgina at natapilok ang paa sa hindi pantay na lupa. Aray! Georgina! Agad na lumapit si Samuel kay Georgina at inalalayan siyang umupo. Itong kaliwang ankle ko, masakit. Tingin ko na sprain. Kuya, ano nangyari? Dumating naman si Sam na dalang kanyang water bottle. Biglang nagula si Star na-spray ng paa ni Georgina. Lumuhod si Sam at tinignan ng paa ng kanyang kaibigan. Naku, hindi ka pwedeng sumakay sa kabayo mo nito, Georgie. Sumakay ka na lang kay kuya. Ha? Hindi na. Kaya ko naman. Pati hindi ba pwedeng sa'yo na lang, Sam? Umiling si Sam. Napatitig si Georgina kay Samuel ng may pag-alinlangan. Pero, halika na. Huwag ka na mag-inarte. Sasama ka sa akin. At walang pasabing binuhat ni Samuel si Georgina paakyat sa kanyang kabayo. Nang makasakay na si Georgina, sumunod naman si Samuel. Ngayon, magkadikit na ang katawan nila. Nasa likod ni Georgina si Samuel at ang mga braso nito ay tumatama sa magkabila niyang baywang dahil hawak ni Samuel ang tali. Okay na ba? Naramdaman ni Georgina ang paghinga ni Samuel sa kanyang leeg. Napapikit siya at pilit na ikinalma ang kanyang sarili. Oo. Pagbalik nila sa mansyon, agad nagkagulo ang mga katulong. Dali-daling inayos si Samuel ang upuan sa kwarto ni Sam at dinala doon si Georgina. Kitang-kita ang pag-alala ni Samuel. Sam, it's okay. Hindi mo kasalanan to. Dumating si Samuel na may dalang first aid kit, tahimik lang at seryoso mukha. Umupo ito sa harapan ni Georgina. Inalis ang boots niya at maingat na hinawakan ng paa nito. Sprain lang, walang fracture. Seryoso si Samuel habang pinapahid ang cooling gel sa namamagang parte ng paa ni Georgina. Napapikit si Georgina, hindi lang dahil sa sakit kundi sa init ang palad nitong nakadampi sa balat niya. Kuya, may maitutulong ba ako? Tanong ni Sam na nakatingin sa kanila. Pwedeng pakuha ng elastic bandage sa drawer sa kwarto ko? Sure, saglit lang. At dali-daling tumayo si Sam at umalis. Pagkalis ni Sam, tahimik na ulit. Pasensya na, mukhang naabala pa kita. Sinabi ko naman sa'yo kanina na umatras ka pero hindi ka nakikinig kanina. Napaubo si Georgina at napaiwas ng tingin. Masakit na nga ang paa ko, nanenermon ka pa. Napaangat ang tingin si Samuel na salubong ang kilay. Hindi ka tulad ng kinalakihan mong ibang bansa ang lugar na to. Kung hindi ka mag-iingat, mapapahama ka. Nakita mo naman siguro kung gaano kalawak ang lupain namin. Kapag may nangyari sa'yo, malayo ka sa tulong. Huminga ng malalim si Georgina at napatitig kay Samuel. Okay, sorry at salamat. Muling nagtama ang kanilang mga tingin. Ngunit sa pagkakataong yon, ang pag-aalala sa mga mata ni Samuel ay humupa na. Bigla naman dumating si Sam. Kuya, ito na! Agad na tumayo si Samuel, kinuha ang bandage at binalik ang maskara ng pagiging seryoso. Salamat, Sam. Habang binabalot ni Samuel ang bandage sa paa ni Georgina, natagpuan ng dalagang kanyang sarili na nakangiti. Ang pamamaga sa paa ni Georgina ay tuluyan ng humupa pagkatapos ng ilang araw. At sa wakas,
Muli siya nakalakad ng hindi na kinakailangan ng suporta. Madalas silang tumambay ni Sam sa hardin, uminom ng buko juice habang nagkukwentuhan na walang katapusan, tulad nung nasa kolehiyo pa sila. Alam mo, Georgie, may mga pagkakataon na nagkaroon ako ng kaaway sa school. Ha? Bakit naman? Kasi akala ko nung mga nagkakakrush kay kuya, girlfriend niya ako. Ay, kung alam mo lang, ang sakit talaga sa ulo mga diehard fans niya noon. Well, baka naisip nila yon dahil hindi nalalayo ang agwat ng edad niyo sa isa't isa. Tumango si Sam at sumang-ayon. You're right. Medyo maliit nga ang 3 years na gap eh. But come on, hindi pa rin rason yun para awayin nila ako, no? Binubuli ka ba? Hindi, no, pumapatol ako. Nakikipagsabunutan ako sa kanila, no? Nagtawanan silang magkaibigan. Dahil sa kanilang usapan, hindi maiwasan ni Georgina na maalala ang mga kinikilos si Samuel nitong mga nakaraang araw. Tahimik man ang binata pero palaging nasa paligid. Kapag bumababa si Georgina para kumain, si Samuel ang unang nag-aabot ng kutsara. Kapag nagpapahinga sila sa labas, si Samuel ang tahimik na naghahain ng merienda sa mesa. Wala itong masyadong salita, pero laging ramdam ni Georgina ang presensya niya. Kuya! Tumakbo si Sam papunta kay Samuel na kararating lamang galing sa pagroronda sa asyenda. Pawisan ito at mukhang pagod, ngunit halatang napawi ang lahat ng iyon na makita niya si Sam at Georgina. Ngumiti si Georgina kay Samuel. Pinag-uusapan ka namin, kuya. I was telling Georgina about the girls na nagkagusto sa'yo nung high school tayo. Hindi sumagot si Samuel. Napatitig siya kay Georgina bago sumagot sa kanyang kapatid. Pwede ka bang mag-request ng merienda kila Manang? Medyo nagugutom ako eh. Walang alinlangan na tumakbo naman si Sam paalis. Lumapit si Samuel kay Georgina at naupo sa harap nito. Ilang sandali pa, may inabot si Samuel na hair clip. Kulay peach ito, may simpleng bulaklak sa gilid. Elegante sa kabila ng pagiging mura. Yung buhok mo, palagi nahuhulog sa mukha mo. Napadaan kami ni Dad sa palengke kanina. Nakita ko to, kaya naalala kita. Natigilan si Georgina at dahan-dahang kinuha ang hair clip. Ako? Naalala mo ko nung makita mo to? Wala lang, parang bagay sa'yo. Napayuko si Georgina. Pilit itinatago ang bahagyang ngiti. Tila may bumangong kilig sa dibdib niya na pilit niyang pinipigil. Samantalang si Samuel ay pilit na umaaktong tila wala lamang sa kanya nangyayari. Thank you. Sa Ate Georgina saka sinot ang hair clip. Bagay ba? Tumungo si Samuel at ngumiti. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa at naudlot lamang yon nang dumating si Sam. Magdadala si Manang ng pastries. Dito ka na kumain kasabay namin, kuya. Wait, Georgie, parang ngayon ko lang nakita yung hair clip na suot mo. Napangiti si Georgina sabay haplos ang hair clip sa kanyang buhok. Really? Kanina ko pa kaya ito suot? Baka hindi mo lang napansin. Napakamot si Sam sa kanyang ulo at pilit na nag-iisip. Habang sina Georgina at Samuel naman ay nagpapalitan ng makahulugang mga titig at ngiti. Lumipas pa mga araw ng pamamalagi ni Georgina sa asyenda. Abalang-abala ang lahat. May mga bagong deliveries, panibagong inspection sa mga tanim at nagmistulang gulo-gulo ang buong paligid. Mula sa veranda, lumapit ang isa sa mga tauhan kay Sam, medyo hiningal. Ma'am Sam, nandito po ba si Sir Samuel? Ay, kailangan po niya tumalaman agad. Tungkol doon sa irrigation sa likod. Nagangatang tingin si Sam mula sa mga papel na hawak. Abala ito sa pagre-review ng ilang reports patungkol sa labas-pasok ng mga produkto sa kanilang asyenda. Ay, ganun po ba? Hindi ko nakita si kuya mula kanina umaga eh. Nasa opisina siguro o nagpapahinga. Wait, I'll call him. Ako na lang pupunta kay Samuel, Sam. Busy ka pa eh. Sure ka? Tanong ni Sam na may marahang ngiti. Tumango si Georgina at sinuklian ang ngiti ng kanyang kaibigan. Yap, mabilis lang naman to. Babalik agad ako. Naglakad si Georgina papunta sa bandang silangan ng mansyon kung saan naroon ang kwarto at opisina ni Samuel. Nang makarating siya, bahagyang nakaawang ang pinto. Kumatok siya na mahina. Samuel, may naghahanap sa'yo. Mahalaga daw. Walang tugon. Napatingin si Georgina sa pinto. Dahil nakaawang, bahagyang sumilip siya. At dahil sa pagkakasilip, bumukas ito ng kusa. Hello? Tahimik. Pumasok si Georgina ng dahan-dahan.
Hindi rin maiwasang mapatingin sa loob ng silid sa pag-aakalang wala doon ang may-ari. May bookshelf, may lumang gitara sa tabi, at ilang frame photo sa desk. Tila itong unang beses na nakita ni Georgina ang personal na espasyo ni Samuel. Wait, ako ba to? Napalapit si Georgina sa isang canvas na hindi pa tapos. Naroon ang sketch ng portrait ng isang babae na kamukhang kamukha niya. Suot pa nito ang hairpin na tulad ng ibinigay sa kanya ni Samuel. Napahawak si Georgina sa kanyang dibdib at napangiti. Ngunit bago pa siya makalabas muli, biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Mula doon, lumabas si Samuel. Basa ang buhok, may patakpan ng tubig sa balikat, at tanging puting tuwalya lamang ang nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan. Oh my God! Sorry, hindi ko alam eh. Akala ko wala ka dito sa loob. Tila hindi nagulat si Samuel. Napatingin siya sa canvas na kaharap ni Georgina. So, nakita mo na. Dapat pala, tinago ko muna. Naglakad si Samuel palapit kay Georgina. Tinitigan niya ang drawing na hindi pa niya natatapos. Ano sa tingin mo? Maganda. Kamukha ko. Napataas si Samuel ng kilay at napangiti. Kung saan naman dumako ang mata ni Georgina, lalo pat wala itong ibang saplot kundi ang puting tuwalya. Hinahanap ka ng isang tauhan niyo. May kailangan sabihin tungkol sa irrigation. Sige, papunta din naman ako doon pagkatapos ko magbihis. Tumango si Georgina at pilit ang umiti. Sige, mauna na ako ha. Inaantay ako ni Sam eh. Sabi ko kasi babalik ako agad. Ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, marami siyang hinawakan ni Samuel sa pulso. Georgina. Lumingon si Georgina at doon nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, parang sumabog ang katahimikan sa pagitan nila. At sa isang iglap, hinila siya ni Samuel palapit at hinalikan. Hindi na yun tulad ng dati. Ngayon, mas matindi, mas buo, mas sigurado. Sinuklian naman ito ni Georgina ng walang pag-alinlangan, walang pagtutol. Hinayaan niya mahulog ang kanyang sarili sa sandaling yon, sa damdaming matagal nang sinusubukang iwasan. Sandali. Tumigil si Samuel upang isarang ilak ang pinto. Napakagat na lamang si Georgina sa kanyang labi nang mapagtantong wala ng atrasan ng kanyang pinasok. Wait, Samuel. Baka hanapin ako ni Sam. Baka sumunod siya dito. Napatitig si Samuel kay Georgina at tila natauhan. Pasensya na. Hindi ko dapat ginagawa ito nang walang permiso mo. Napahinga na malalim si Samuel saka napalapit sa kanyang cabinet upang kumuha ng damit. Kita ni Georgina ang pag-igting ng panga nito na parabang galit sa sarili. Samuel, ano ba talagang tingin mo sa akin? Do you like me or tingin mo lang thrilling tong sitwasyon natin kaya ka ganito? Thrilling. Hindi ako ganun kababaw, Georgina. Hindi laro ang tingin ko sa lahat ng ito. Kung ganon, gusto mo ko. You like me. Tama ba? Kasi kung hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng pinapakita mo sa akin this past few days eh. Masyado kang attentive. Palagi ka nag-aalala sa akin. Binigyan mo pa ako ng regalo at minsan hindi mo mapigilan ng sarili mo na halikan ako. Huminga ng malalim si Samuel saka lumapit kay Georgina. Tumitig siya sa mga mata ng dalaga. Kaya kailangan mo nang umalis bago pa ako may gawin ulit. No, kailangan ko munang marinig ang sagot mo, Samuel. Sawa na akong lagi nanghuhula na lang. Oo, tama ka. I like you, Georgina. My sister's best friend. Ang babaeng naka one night stand ko sa States last year. Ang hindi ko alam kung bakit, hindi ko malimutan. Matapos marinig ang mga salitang yon, hindi na kinaya pa ni Georgina ang kanyang nararamdaman. Bahagya siyang tumingkayad upang halikan ng labi ni Samuel. Mabilis lamang yon at halos hindi umabot ng 1 segundo. Ngunit muli siyang hinapit ang binata para sa isang mapusok na halik. Naramdaman ni Georgina ang init ng katawan ni Samuel habang patuloy silang magkalapat. Ang hininga nilang parehong mabilis. Ramdam niya ang lakas ng braso nito habang mahigpit siyang yakap. Bago pa niya namalayang binuhat siya ni Samuel, naramdaman na lamang ni Georgina na nakahiga na siya sa kama nito. At sa unang pagkakataon, wala nang alinlangan sa kanyang mga mata. Tuluyang nagpaubaya si Georgina. Hindi lang ng kanyang katawan,
kundi pati ng damdaming matagal nang pilit na tinatanggi sa kanyang sarili. At sa magulong hapon na yon, habang ang buong asyenda ay abala pa rin sa kanilang gawain, dalawang pusong dati nagkukunwaring walang koneksyon ay tuluyan ng bumigay sa isa't isa. Tahimik ang hapagkainan, tanging kaluskos ng kubyertos at may hinang tunog ng mga pinggan ang maririnig. Nakaupo si Georgina sa tapat ni Samuel at tulad ng mga nakarang araw, palihim sila nagkakatinginan. Mga matang may lihim na hindi may pahayag sa harap ng iba. Georgie, bungad ni Sam habang umunguya ng pritong tilapia. Bakit hindi ka na bumalik kanina nung umalis ka? Akala ko may nangyari na sa'yo eh. Bahagyang natigilan si Georgina pero agad ding ngumiti. Nadaanan ko si Manang sa likod. May kinuwento siya nakakatawa kaya napahabang usapan namin. Ganun ba? Yung taong naghahanap kay kuya, nagkausap pa sila? Mabilis na tumingin si Sam kay Samuel. Kuya, nasan ka ba buong araw? Hinahanap ka nila dahil nagka-problema sa irrigation, hindi ka raw nila mahanap. Lumabas ako sandali. May kinailangan lang akong asikasuhin sa labas ng asyenda. Sagot ni Sam. Tila walang pagdududa pero bago pa matapos ang pagkain, bigla itong napangiti ng malaki at tumili sa tuwa. Oh my God! Speaking of you, kuya, guess what? Tumawag si Amanda kanina. Napakunutan noon ni Georgina. Amanda? Yeah, fiancé ni kuya. Kakalanding lang daw niya dito sa Pilipinas. May tinapos siyang business venture sa Singapore remember? Sabi niya pupunta siya dito bukas para isurprise si kuya pero ako na nagsabi para hindi ka na mabigla kuya. Halatang nanigas si Samuel sa pagkakaupo. Sam, huwag na natin pag-usapan yan dito. Ay, sorry. Napatawa si Sam. Surprise nga sana no, pero excited lang ako makita siyang muli eh. Grabing ilang buwan din silang hindi nagkita. Sam, tama na. Natigil si Sam na maging seryoso ang boses ng kanyang kuya. Napatikhim siya at nagpatuloy sa pagkain. Samantalang tahimik naman si Georgina. Parang biglang lumiit ang mundo niya. Parang hindi na niya malasahan ang pagkain sa kanyang plato. Fiancé. May fiancé si Samuel. At ilang oras lang ang nakalipas, hinayaan niyang ang lalaking ito na angkinin siya. Mauna na ako, Sam. Georgina, hindi pa nangangalahati ang pagkain mo. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Lumingon si Samuel kay Georgina, tila ba nais magpaliwanag. Pero hindi na tumingin pabalik si Georgina. Hindi niya kayang makita ang mga matang yon na kanina lamang ay punong-puno ng pagnanasa sa kanya. Pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya. Mula nang malaman ni Georgina tungkol kay Amanda, pilit siyang iniiwasan ni Samuel nung gabing yun. Hindi siya handang makinig, lalo na't alam niyang baka mas lalo lang siya masaktan sa anumang sasabihin ni Samuel. Kinabukasan, Georgie, tara, mag-beach tayo. Ang init ang panahon, ang saya mag-swimming ngayon. Masiglang alok nito habang nakasuot ang floral dress at may hawak pang picnic basket. Sure, kailangan ko rin magpalamig ng ulo eh. Agad na naghanda si Georgina at sa kanilang paglabas sa mansyon, doon nila namataan si Samuel, kasamang isang babae na hindi may kakailang, may angking ganda, pino ang kilos at nakasuot ng mamahaling damit, si Amanda. Tingnan mo Georgie that's Amanda. Bagay sila ni kuya no? Hindi sumagot si Georgina at tinitigan lamang ang babae. Abala si Amanda sa pagturo ng kung anong halaman sa garden habang malambing na nakahawak sa braso ni Samuel. Nang mapansin na lalaki ang pagdating nila, agad siyang lumapit na para bang may gustong sabihin. Sam, saan kayo pupunta? Sa beach. Gusto lang naming mag-unwind ni Georgie. Sama ka? Tanong ni Sam, saka mabilis na tumingin kay Amanda. Ay, teka lang, wag na pala kuya. Mas mabuti siguro dito ka na lang muna. Baka maboard si Amanda kapag iniwan mo. Parang saglit na nawala ang kulay sa mukha ni Georgina, lalo na nang magtama ang tingin nila ni Samuel. Isang sulyap na puno ng mga tanong, ng mga salitang hindi masabi, at ng panibagong distansyang lalong nagpapasikip sa dibdib niya. Ngumiti si Amanda, walang kaalam-alam sa tensyon. Don't worry Sam, pwede naman sumama ang kuya mo kung gusto niya. As for me, kailangan ko magpahinga muna. Samuel, can I use your room?
Pagod kasi ako sa biyahe and inaantok pa ako eh. Nabigla si Samuel. Umawang ang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit hindi naman nakatanggi. Wait, don't tell me ayaw mo kong papasukin doon. Nahihiya ka ba? Oh, come on. Ikakasal na tayo, Samuel. Napatas ang kilay ni Georgina matapos marinig yun. Kahapon lamang, sa kwartong yun din siya inangkin ni Samuel. At ngayon, mukhang may iba na namang gagamit nun. Ngunit bago pa makapagsalita si Samuel, hinila na ni Sam si Georgina patungo sa kotse. Bye kuya, alagaan mo si Amanda ha, we'll be back later. Sigaw ni Sam habang isinasara ang pinto ng sasakyan. At sa pag-andar ng sasakyan, napalingon si Georgina sa salamin. Doon niya nakita si Samuel, nakatanaw sa kanilang paglayo, habang si Amanda ay nakasandal pa rin sa kanyang balikat. Isang tanaw na parang sugat sa puso ni Georgina. Mainit ang araw at tila perpekto ang panahon para sa isang beach getaway. Nasa harapan ng asul na karagatan sina Georgina at Sam, ngunit walang bahid ng saya sa mukha ni Georgina. Fiancé. Ang bigat ng salitang yun. Isang suntok sa sikmura na hindi niya inaasahang tatama. Okay ka lang ba? Kagabi ka patahimik. Hindi muna ngayon, Sam. But really, okay lang ako. Pasensya na kung pinag-aalala din kita. Umiling si Sam at niyakap lamang si Georgina. Pagdating nila sa mismong dalampasigan, sinubukan ni Georgina na magtampisaw sa tubig, ngunit hindi pa rin lubos na naaalis sa kanyang isipan ang mga nangyari. Nang bumalik sila sa dalampasigan, naupo si Georgina at bigla na lamang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa hindi nakaregister na number. Georgina, we need to talk. Plano kong sabihin sa iyo lahat. Hindi ko ginustong malaman mo sa ganung paraan. Nanatiling nakatingin si Georgina sa screen. Walang pangalan, ngunit alam niya na kung kanino galing ang text na yon. Kay Samuel. Pumikit siya. Pilit nilulunok ang pait ng katotohanan. At para bang sinagot siya ng hangin mula sa dagat. Malamig, mahapdi at totoo. Ilan saglit pa, muling dumating ang isa pang text message. Mag-meet tayo sa kwadra, mamayang gabi, pagtulog ng lahat. Bumuntong hininga si Georgina. Ganon ang palaging setup. Magkakasama sila ng silalaang kapag lamang gabi kung kailan tulog ng lahat, o kaya naman kapag walang nakakakita. Hindi nag-reply si Georgina. Ibinalik niya sa kanyang sling bag ang kanyang cellphone, saka muling sinamahan si Sam sa dagat. Tahimik na ang gabi, ngunit sa loob ng malawak na hapagkainan ng mansyon, malamig ang simoy ng tensyon. Nasa magkabilang dulo ng mesa ang mag-asawa. Magkatabi sina Amanda at Samuel at kanilang harapan. Magkatabi naman sina Sam at Georgina. Alam niyo ba, Mom and Dad? Masayang bunga ni Sam habang kumakain ng paborito niyang vegetable salad. Kung nakita niyo lang kung gaano karaming lalaking sumubok kunin ang number ni Georgina kanina sa beach, matatawa din po kayo. Sobrang dami, even Alonso. Napatingin si Georgina sa kaibigan. Bagyan ng laki ang mga mata habang tinidor ni Samuel ay tila tumigil sa ere. Alonso? Nakangiting tanong ng kanilang ina na si Alicia. Yung anak ng may-ari ng Ferrero Holdings? Mismo! Sagot ni Sam sabay tawa. Niyaya pa niya si Georgina na mag-date last weekend. Napangiti ang ina at napatingin kay Georgina. Nako iha, may taste ka pala sa mga negosyante ha? Bago pa makasagot si Georgina, biglang nagsalita si Samuel. Mahinahon ngunit mababa ang boses. Hindi yata magandang ideya yon, Sam. Bago pa lang si Georgina dito at hindi niya lubusang kilala na lalaking yun. Napakunutan noon ni Sam. Bakit naman kuya? Gwapo si Alonso, matalino at mukhang seryoso. Ano, Georgina, game ka ba sa date this Saturday? Bahagyang umiti si Georgina, ngunit ang mata niya ay nakatuon kay Samuel. Naramdaman niyang umiigting ang panga ng binata, parang pinipigil ang sarili. Siguro, mukhang sincere naman siya kanina. Natahimik si Samuel, ngunit lalim ng tingin niya kay Georgina ay tila gusto niya magsalita ng higit pa sa mga salitang hindi niya mabitawan sa harapan ng lahat. Si Amanda sa kabilang banda ay walang kamaling-malay sa tensyon. Well, if ever matuloy ang date,
Ikwento mo sa amin ang experience mo, Georgina, ha? Tumingin si Georgina sa kanya at ngumiti. Pilit. Sure, Amanda, magkukwento ko sa inyong lahat. Napatawa si Sam. Ngunit si Samuel ay nanatiling tahimik habang pinipis silang hawakan ng kanyang kubyertos. Ang mga noo niya ay nakakunot habang nakatitig kay Georgina. Ngunit hindi siya makapagsalita. Tahimik ang gabi pero hindi matahimik ang damdamin ni Georgina habang dahan-dahang naglalakad papunta sa kwadra ng mga kabayo. Sa ilalim ng matandang akasya, nakita niya si Samuel, nakasandal at hinihintay siya. Ano bang gusto mong pag-usapan, Samuel? Georgina, itong setup namin ni Amanda. Kasunduan lang ng pamilya, hindi ko siya mahal. Kumunot ang noo ni Georgina sa kanyang narinig. Imbis na matuwa, pakiramdam niya, mas lalo pang bumaliktad ang sikmura niya. At hindi mo sinabi sa akin. Wala kang binanggit na kahit na ano bago may nangyari ulit sa atin. Sa kwarto mo kung saan natutulog si Amanda ngayon, tama ba? Galit ka pa rin ba dyan, Georgina? Hindi siya doon natutulog. Hindi rin siya natulog doon kaninang umaga. And how about you? Nag-enjoy ka bang kausap yung Alonso? Bakit ka nangingialam? Wala kang pakialam kung pumayag man ako makipag-date sa kanya o hindi. Natahimik si Samuel. Maging si Georgina ay tila natauhan. Napasa po siya ng kanyang noo at mapait na natawa lamang. Hindi nga dapat natin pinag-uusapan ng mga ganitong bagay eh. Wala naman tayo. Wala tayong karapatan. Georgina. Sinubukan ni Samuel na lumapit ngunit umatras si Georgina. Tama naman, di ba? Kasi hanggang dito lang naman talaga tayo, sa pagtatago. Hindi ko ginustong magtago, Georgina. Desisyon mo huwag sabihin kahit na kanino nangyari sa atin nun. Kaya rin ba hindi mo sinabi ang tungkol kay Amanda? Napapikit si Samuel. Pilit na kinakalmang kanyang sarili. Ay, Georgina, I'm sorry. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Georgina. Nag-umapaw ang mga damdaming ikinubli niya simula kagabi. Pakiramdam ko, parang ginamit mo lang ako. Umiling si Samuel. Mabilis ang hakbang palapit sa kanya. Hindi, Georgina, hindi. Kung ganon, bakit ganito nararamdaman ko? Bakit parang ako lang naguguluhan? Ako lang nasasaktan. Georgina, mahirap din para sa akin to. Plano ko namang itigil ang engagement namin. Nagpaplano na ako ng mga susunod na gagawin para sa atin. Naunaan lang ako at sa hindi pa magandang timing. Napapikit si Georgina. Mabilis ang paghinga. Pilit nilalabanan ng damdamin. Ngunit habang mas lalo siyang lumalaban, mas lalo ring humihigpit ang yakap ng damdamin niya para kay Samuel. Hindi ako laruan, Samuel. Alam ko at hindi kita nilalaro. Minahal kita, Georgina. Kung kailangang ipagsigawan ko ngayon, gagawin ko kung yun ang gusto mo para lang maniwala ka. Tahimik. Tanging huni ng kuliglig at kabog ng puso nila ang maririnig sa pagitan nila. Napalunok si Georgina. Hawak ang kanyang dibdib. Mahal din kita, Samuel. Pero hindi ako sigurado kung saan patungo itong kung ano mang meron tayo. Nakausap ko na si Amanda. She knows. Alam niyan tungkol sa atin. Napaangat ang tingin si Georgina at tila nagulat sa kanyang narinig. At bukas, sasabihin na namin kila Mommy at Daddy na iuurong namin ang engagement. At kailangan ko ring harapin ang mga magulang niya. Kailangan ko munang ayusin ang lahat to make sure na hindi ka madadamay sa kung ano man magiging consequence na gagawin ko. Pero gusto ko magtiwala ka sa akin, Georgina. Hindi nakapagsalita si Georgina. Napatitig lamang siya sa mga mata ni Samuel. Sa bawat sulok ng mukha nitong noon pa lamang ay nakabihag na ng kanyang atensyon. Marahang inabot ni Samuel ang kanyang kamay. I'm really sorry, Georgina. Please give me a chance. Bigyan mo ko ng pagkakataong itama ang mali ko dahil hinayaan kong pangunahan ako ng pangamba. Hayaan mo kong ayusin ang lahat ng to. Tumango si Georgina at hindi na nakasagot. Napayuko siya at nagpatuloy sa pag-iyak. Nang mahigpit siyang yakapin ni Samuel, ramdam niya sa bawat yakap na yon na para bang ayaw na siyang bitawan ng binata. Ngunit tahimik na humiling si Georgina na sana hindi mabigo si Samuel dahil hindi na niya kakayanin pang sumalo ng isang bagong sakit na maaaring bumaon sa kanyang puso habang buhay. Tahimik ang silid ni Samuel habang unti-unting bumubukas sa mga mata ni Georgina. Nang mapagtanto niyang nasa kwarto siya ng binata, sa piling ni Samuel, nanlaki ang kanyang mga mata. Oh
my God! Nakatulog ba ako habang nagkukwentuhan kami sa labas kagabi? Dahan-dahang sinubukan ni Georgina na bumangon. Wala nangyari sa pagitan nila ni Samuel, ngunit sa simpleng pagkakataong yon, kung saan yakap-yakap siya nito, pakiramdam ni Georgina, buong buo na siya. Paano kung may pumasok dito? Paano kung may makakita? Georgina, relax. Nakapag-usap na kaming lahat. Ano? Paano? Kailan? Kaninang umaga. Tulog na tulog ka. Alam na nilang lahat ang tungkol sa atin at sa pag-uurong ng kasal namin ni Amanda. Sinabi ko lang lahat bago hinatid si Amanda sa airport. Kung ganon, alam na rin ni Sam? Tumango si Samuel at tipid ang umiti. Walang alinlangan naman na napatakbo si Georgina para hanapin ang kanyang best friend. Sa hardin, natagpuan niya si Sam na nakaupo sa isang lumang upuan. Tahimik na pinagmamasdan ng mga bulaklak at mga dahon. Hindi siyang umiti sa paglapit ni Georgina. Sam, I'm sorry. Alam kong mali yung tinago ko sa yung tungkol sa amin ng kuya mo. Natakot ako sa pwede mong isipin eh. Pero hindi ko sinasadya na mas lalong mahulog ang loob ko sa kanya. Tahimik na nakatingin si Sam sa tasa ng kape sa kanyang kamay. Hindi pa rin ito sumasagot. I know, alam ko masama ng tingin mo sa akin ngayon. Dahil sa akin, naudlot ang engagement nila ni Amanda. Na tingin ko malapit sa'yo. What are you talking about? Hindi mapigil ang komento ni Sam. Hindi kami ganong ka-close ni Amanda, no? At hindi ako galit dahil nasirang engagement nila ni Kuya. Kung ganon. Bumusangot si Sam bago bumaling ng tingin kay Georgina. Galit ako dahil ako, bilang best friend mo, ang huli mo sinabihan. Ni wala kang binanggit sa akin. At ako, ang dami ko nasabi tungkol kay Amanda nang walang kamalay-malay na may something na pala kay ni Kuya. Dahil sa akin, mas naging komplikadong sitwasyon. Pero kung alam ko lang. Napababa ng ulo si Georgina. Ramdam ang bigat ng pagkukulang sa sarili. Pwede naman sanang nagtiwala ka sa akin, Georgina eh. Masakit lang na hindi mo ginawa. Nilapitan siya ni Sam at niyakap na mahigpit. Napaluha si Georgina habang yakap siya ng matalik na kaibigan. I'm sorry, Sam. Baliw ka. Pero best friend pa rin kita kahit anong mangyari. Napangiti si Georgina at muling naramdaman ng gaan ng kanyang loob matapos marinig ang mga salitang yon. Mabigat ang dibdib ni Georgina habang naglalakad pabalik sa mansyon kasama si Sam dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Sa loob ng sala, naroon ang mga magulang nila Sam at naghihintay sa hapagkainan. Naroon na rin si Samuel na agad na tumayo upang salubungin si Georgina. Georgina! Unang saad ng kanilang ina. Mababa ang tinig nito ngunit hindi galit. I think, alam na natin kung para saan ang usapang to. Tumango si Georgina. Hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay at nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanya. Opo, nandito po ako hindi bilang family friend, kundi bilang girlfriend ni Samuel. Alam ko pong hindi ito ang inaasahan ninyo para sa kanya at alam kong sa mata ng iba, baka po mali ito. Pero mahal ko po si Samuel. Napangiti si Sam sa gilid at pigil tawang itinago ang kanyang kilig. Ma'am, Dad, mahal ko rin po si Georgina. Again, I'm sorry kung may plano tayong naudlot dahil sa relasyon namin. Pero sana, matanggap niyo po kami. Napangiti ang ina ni Samuel at nilapag ang tasang hawak. Hindi naman namin kayo hinahanapan ng mali. Ang hangad lang namin ng daddy mo ay maging masaya kayo. Nagulat si Georgina sa naging tugon ng ina ni Samuel. Napatitig siya sa ginang na noon pa man ay napakabaitan ng trato sa kanya. Hindi kami galit, Georgina. Saad naman ng ama ni Samuel. Kung minahal ka ng anak ko at kung totoo ang nararamdaman mo sa kanya, sino kami para tutulan yun? Namuo ang mga luha sa mata ni Georgina, dala ng saya at gaan ng loob. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggap sa kanila na mag-asawa. Ngumiti si Georgina, bahagyang tumango. Maraming salamat po sa tiwala at pagtanggap. Nagkatingin na ng mag-asawa saka sabay na napangiti. Sabik na rin naman kaming magkaapo, kaya kung talagang nagmamahalan kayo, mas pabor yun sa amin.
Agad na nahiya si Georgina. Sinuway naman ni Sam ang kanyang mga magulang at nauwi sa tawanan ng eksenang yun. Naramdaman ni Georgina ang paghawak ni Samuel sa kanyang baywang. Napatitig siya sa mga mata ng binata at napangiti. Pagkatapos ng almusal kasama ang buong pamilya, naisipan ni Samuel at Georgina na mamasyal sa asyenda habang sakay ng kabayo. Magkasama sila ni Samuel sa iisang kabayo at si Samuel ang humahawak ng tali tulad ng dati. Nakasandal naman si Georgina sa dibdib ng binata. Namiss ko to. Napangiti si Georgina matapos yung sabihin ni Samuel. Naalala mo pa ba yung una tayong sumakay ng ganito sa kabayo? Oo naman. Nung araw na naspray ng paa mo, parang poste na nakupo sa harapan ko dahil sa sobrang tigas ng katawan mo. Sabay silang natawa. Napailing si Georgina saka tumingala kay Samuel. Kinakabahan ako noon, okay? Alam ko, halata naman. Hindi mo naman kasi talaga gets. Alam mo dati, palapit ka pa lang, hindi na ako maganda ugaga. Ano na lang kaya yung ganun tayo kalapit, di ba? Pakiramdam ko noon, sasabog ang puso ko. Crush mo na ba ako noon pa? Ha? Hindi no. Hindi ko lang alam kung paano ipaliwanag yung pakiramdam na yun. Basta kapag nakikita kita, hindi ako mapakali. Hindi ako makapag-isip na maayos. Napangiti si Samuel at tila bahagya pang natawa. Napataas naman ng kilay si Georgina. Ikaw, bakit mo ako hinalikan sa kusina nung unang gabi ko sa bahay niyo? Sandaling napaisip si Samuel, saka napatitig kay Georgina. Dahil hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko. Kaya sinubukan ko kung magkakaroon ba ng epekto. Pero isang pagkakamali yun dahil mas lalo lang kitang hinanap-hanap. Napahinto ang kabayo sa tuktok ng isang burol. Doon, sabay na napatingin sina Samuel at Georgina sa napakagandang mountain view ng asyenda. Ilang araw na lang, babalik na ako sa States. At ikaw, kailangan mong maiwan dito para mag-manage ng asyenda, di ba? Hindi agad na sumagot si Samuel. Bumaba siya sa kabayo at walang hirap na kinarga si Georgina pababa. Nang makaapak na sila sa lupa, hinawakan ni Samuel ang mga kamay ni Georgina at malambing na tinitigan ng mga mata ng dalaga. Pipigilan kita kung pwede lang. Pero alam ko may mga pangarap kang gustong abutin, Georgina. Alam ko, kung ako lang din, hindi na ako aalis. Pero tulad nga ng sabi mo, may mga bagay akong kailangang harapin sa buhay na iniwan ko. Gusto ko lang malaman mo, kahit gaano pa kalayo, kahit anong mangyari sa pagitan natin, ikaw pa rin ang palagi kong pipiliin. Isang ngitian na buo sa mga labi ni Georgina, ngiting mapagduda at mapaglaro. Parang nagpapaalam ka na, magkikita pa naman tayo ulit. Hindi ako nagpapaalam, nangako ako diba, na hindi kita papakawalan. Napatahimik si Georgina. Sandali lang pero sapat para marinig nilang ihip ng hangin at ang katahimikan ng paligid. Samuel, medyo nakakakaba. Ano kaya magiging trabaho ko? Magiging career ko? Magtatagumpay ba ako? Masusunod ko bang expectations ng parents ko? Nakakakaba? Georgina. Inilagay ni Samuel ang palad ng dalaga sa dibdib nito sa kanyang puso. Always follow your heart. At kahit anong mangyari, nakasuporta ako sa'yo. Kung pwede nga, huwag ka na magtrabaho, dito ka na lang sa asyenda namin eh. Kayang-kaya naman kitang buhayin. Natawa si Georgina at napailing. Para sa kanya, nakatutokso ang offer na yon. Alam niyang mayaman na si Samuel. Alam din niyang sa piling nito, magkakaroon siya ng pinakakomportabling buhay. Ngunit maraming gustong gawin si Georgina. Gusto niya magkaroon ng maayos na career, ng sarili niyang pera. Gusto niya magkaroon ng pangalan tulad ni Samuel. Bibisita naman ako sa'yo na madalas. That's a promise. Talaga? Tumango si Samuel at marahang hinalikan ng noo ni Georgina. Napapikit si Georgina sa mainit na halik sa kanyang noo at tila tumigil ang mundo sa narinig niyang tatlong salita mula kay Samuel. I love you. Parang umikot ang dibdib niya at sabay niyon, isang damdaming matagal ng kinikimkim ang unti-unting umapaw. Napakagatlabi si Georgina. Pilit pinipigilan ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sa dami ng pinagdaanan nila, mga tanong, pag-aalinlangan, damdaming hindi nila maipaliwanag noon. Ngayon lang ito naging malinaw. Alam mo ba kung anong epekto niyan sa puso ko? Parang gusto kong i-record tapos ulit-ulitin gabi-gabi. Gusto mo? Ulitin ko pa, kahit ilang beses. Huwag na.
Baka matunaw na ako dito sa kilig. Nagtawanan sila at doon sa ilalim ng bughaw na langit at sa gitna ng malamig at sariwang hangin mula sa kabundukan, tumahimik sila pareho. Sandaling napuno ng damdamin ng pagitan nila. Hawak pa rin ni Samuel ang kamay ni Georgina nang muli siya magsalita. Nandito lang ako palagi, Georgina. Ako, si Sam, ang mga magulang namin. Mauwian mo kami kahit kailan mo gusto. Tumango si Georgina at ngumiti. Napakasaya ng bakasyon to dahil nakilala ko kayo. Para na rin ako nagkaroon ng isang bagong pamilya. Mahigpitan niyakap ni Samuel si Georgina. Ilan sandali pa, marahan niyang hinalikan nito sa labi. Isang halik na kalmado lamang at tila sumasabay sa kapayapaang nararamdaman ng kanilang mga puso sa pagkakataong yon. Iyon ang bagong simula para sa kanila. Ang simula ng pag-iibigang hindi kailangan pang itago o ilihim. At higit sa lahat, hindi na kailangan pang pigilan. 5 taon ang lumipas, natupad ang kani-kanilang mga pangarap. Si Georgina ay naging isang respetadong creative director ng isang international fashion house sa Milan at New York. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay sa ibang bansa, hindi kailanman nawala si Samuel sa kanyang mga plano. Sa bawat runway show, lagi niyang naiisip ang asyenda, ang kabayo at ang mga pangakong binitawan nila noon. Si Samuel naman ay mas naging matagumpay sa kanyang mga negosyo at pamamalagi sa asyenda. Nakapundar siya ng maraming ari-arian at nakapagpatayo din ng sariling bahay. Lahat ng iyon, dala ng inspirasyon mula sa kanyang nobya. At ngayon, Georgie, huwag kang umiyak, masisira ang makeup mo. Saad ni Sam, ngunit maging siya'y lumuluha na rin. Nakatayo si Georgina sa labas ng simbahan. Mahigpit na hawak ang bouquet ng puting rosas habang binabaybay ng tingin ang langit na tila nakikiisa sa kanyang emosyon. May mga luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa sandaling yon. Parang nananaginip lang ako, Sam. Niyakap ni Sam si Georgina at sabay silang tahimik na umiiyak. Napakaganda mo ngayong araw, may best friend at sister-in-law. Umatras si Sam ng may malawak ng ngiti. Pagbukas ng pinto ng simbahan, sabay tayuan ng mga tao. Pumasok siya. Marahan, bawat hakbang habang nanunumbalik ang lahat ng pinagdaanan nila ni Samuel. Pagtingin niya sa altar, nandoon si Samuel. Nakatayo, may luha sa mata. Ngunit may ngiti sa labi. Suot ang itim na tuxedo, matikas pa rin. Ngunit mas lalo pang gumawapo sa paningin niya. Ay, hindi nakasagot si Samuel. Sa halip, napayuko ito upang punasan ng kanyang luha. Dahil doon ay bahagyang natawa si Georgina. Naiiyak pa naman, inabot ni Samuel ang kanyang braso at nagpatuloy ang seremonya hanggang sa payapa itong magtapos. Georgina, ikaw ang babaeng pinangarap ko. Kahit nung hindi ko pa alam kung anong itsura ng pangarap. Sa'yo ko unang natutunan ng pagmamahal. Hindi laging madaling intindihin ng mga bagay-bagay tungkol sa atin pero lahat ng yon, totoo. Sa bawat araw na lumipas na wala ka na sa tabi ko, mas lalo ko naintindihan kung gaano kita kamahal. Sa araw na to, ipinapangako ko na mamahalin kita sa bawat gising, sa bawat tahimik na gabi, sa bawat sigaw ng unos, at sa bawat tagumpay. Ipaparamdam ko sa'yo, araw-araw, na tama ang naging desisyon mong piliin ako makasama habang buhay. Samuel, ikaw ang tahanang pinili ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Sa mga taon na sinubok tayo ng pagkakataon, hindi kailanman nawala ang tiwala ko na ikaw pa rin ang huli kong uuwian. Ipinangako natin noon na hindi natin isusuko ang tayo. At ngayon, isinusuko ko ang lahat ng takot ko para sa pagmamahal na to. Ipinapangako ko, sa hirap man o ginhawa, sa lungkot man o saya, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Pagkatapos ng sandaling yon, ngumiti ang pare at itinataas ang kamay. Sa ngalan ng Diyos, ipinapahayag ko kayo bilang isang ganap na mag-asawa. Samuel, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Nagkatinginan silang dalawa at para bang biglang tumahimik ang paligid.
Hindi nila alintana ang mga palakpak at sigawan ng bisita. Naglapit ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng kagalakan, ng panghabang buhay na pag-ibig. At sa likod ng altar, tanaw pa rin ang kabundukan na minsang naging saksi sa unang pangako nilang dalawa. Ngayon, ito na ang simula ng habang buhay nilang pagsasama. Sa kwento ni na Georgina at Samuel, natutunan nating ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at lumalaban sa kabila ng distansya at panahon. Hindi ito natitinag ng takot, kahinaan o mga pagsubok. Bagkus, lalo lamang itong tumitibay. Sa tamang pagkakataon, muling magkakatagpo ang dalawang pusong tapat. At kapag dumating ang araw na yon, pipiliin at pipiliin pa rin nila ang tanging binubulong ng kanilang mga puso. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Mainit ang hangin ng